Di pa. August 8. Yabang ng parto ko pre, 100, bali 200 plus lang yan, no? The wallpaper. Yabang ako, no? Nagkakamali. Minsan nagkakamali ang kapwa natin nang dahil sa ating pagkakamali. Kaya ayaw ko nang lumabas. Kasi ginagawang conclusion ng iba yung maituturing lang na option. Pero hindi tayo kailangan magalit sa kanila. Ako, galit ako sa karunungan. Karunungan kasi dinadala ka sa huwag ka nang mag-isip. Dinadala ka sa magbasa ka lang down ng script or pumili ng script. Pag ganyan yan, ganyan yan. Paminsan-minsan o kadalasan hindi tumutugma sa mismong pangyayari yung nakaraan po. Meron ka nasaksiyan na ganyan dati. Ngayon, meron kang nasasaksiyan ngayon na parang ganon. Ngayon, dinalagay mo na yung conclusion na kung anong naintindihan mo dati sa nasaksiyan mo is ganon din in present. Which is, kadalasan, hindi man po tumutugma. Sabi ng generasyon, once na nagganyan yan, magpapatuloy yan, sabi po nila. Wala pong perfecto, di po ba? Hindi lahat ng salita mo ay ganun mismo ang nangyayari. Hindi lahat ng nangyari is ganun din ang mangyayari. At ganun din ang nangyayari ba? Wala pong perfecto. Kung ang script mo na nakita is ganon, the once na nagganon, patuloy na magkaganon. Kadalasan po nagkakamali ka doon sa tinanggap mong script na yun. Di po ba? Tinanggap mong script, hindi ka na nag-iisip. Sana imura nila yung kit ng drug test, no? Tapos mas maganda kada linggo or once in 3 days ipa-drug test niyo ako. Maganda yung surprise drug test. Sabi ng iba, hayaan mo sila, hayaan mo yung mga nag-iisip ng ganun. Hindi po sila nag-iisip. Nagbabasa lang po sila ng script. Hindi po nag-iisip ang tawag doon. Kasi kung nag-iisip sila, hindi nila ituturing na conclusion ng option. Maghahanap sila ng maraming proof kung talagang importante sa kanila ang chismis. Huwag po tayong magalit sa kanila. Magalit tayo sa karunungan. Inuulit ko, ang karunungan, ayaw kanya mag-isip. Gusto niya, pipili ka lang ng script. Yan po ang gusto ng karunungan sa'yo. At sabi pa ng karunungan sa'yo, perfecto ka. Wala kang mali sa pagkaintindi mo. Ignore mo lang ang pagkakamali mo. Sabi ng karunungan sa'yo. Alam mo bang hindi lang sa'yo sinasabi ng karunungan yan? Maging sa bawat individual.
Oo, nung naintindihan ko po yung karunungan nyo. Tawag nyo pala isip. Yun po yung pagkakaiba natin. Hindi ko tinanggap ang karunungan. Ang tinanggap ko, mga kapwa ko. Nung may isip pa ako. Mahal ko mga kapwa ko. Wala akong pagkaintindi na mahal ko karunungan, hindi ko mahal karunungan. Wala akong ganung pagkaintindi. Ang pagkaintindi ko lang noon, gusto kong maligtas mga kapwa ko. Pero nung naintindihan ko po ang isip ninyo, na kung tutuusin, in other word is karunungan. Kasi nalamon kayo ng karunungan po eh. So maging sa isip nyo, ang karunungan ang nagkokontrol sa inyo. Kung sabihin mo man pong hindi, okay po. Kung maglalagay ka ng maraming pagkaintindi na maituturing na dahi-dahilan, ikaw po may desisyon. May kanya-kanya pong desisyon. Kung patuloy ka magpapalamon sa karunungan, please, ilagay nyo po sa bawat script nyo na mahalin ang mga kapwa. Sabi ko nga dun sa... Nasaan? Ito. English pa yan, pre. Meron kasi akong narinig, pre. Sabi, I can't help myself, sabi niya. Tugtog, kanta. Kaninang umaga. Ayun, dinagdagan ko. I can't help myself alone. Hindi ko kayang tulungan ang sarili ko kung wala ang mga kapwa ko. Hindi ko kayang maging masaya kung wala ang mga kapwa ko. Hindi ko kayang paglikuran ang Diyos kung wala ang mga kapwa ko. Hindi ko kayang magmahal kung wala ang mga kapwa ko. In the first place, wala ako dito kung wala si mama at papa ko na kapwa ko. Rin po, hindi lang po ikaw ang kapwa ko na dapat pagtuunan ng pansin. Ayun eh, meron ng nagsasali sa pangalan ng Diyos. Paano mo gamitin ang pangalan ng Diyos? Tinataas mo siya, di ba? Lagi mo siyang binibida sa mga kapwa. Di po ba? Lagi mong binibida ang perpekto mong pagkaintindi ka mo. Ang Diyos mo ay ang paniniwala mo. Lagi mong binibida. Sabi mo, perfectong paniniwala mo. Sabi mo pala, literally is, ang Diyos mo. Nilalapit mo ko sa Diyos mo. Nilalapit nyo kami sa Diyos na sinasabi nyo. Nilalayo nyo naman kami sa mga kapwa. Ngayon, sige. Ang role nyo sa mundo, nilalapit nyo sa paniniwala nyo na perfecto. Sabi nyo pala, Diyos nyo na perfecto. Perfectong lagi siyang excuse sa pagkakamali. Di ba sabi nyo si Ricardo Dalisa? Di ba sana sa pelikula daw tayo, sabi nyo, di mo ba? Ang bida si Ricardo Dalisa, sabi nyo pala, ang bida ang Diyos nyo. Yun yung palagi, binibida nyo ang Diyos nyo. Pagdating sa usaping kapwa, ay ang sama ng kapwa kanyo. Dapat magpauto kayo sa Diyos ko, kamo. Sa'yo, no?
Sino nga ba talaga ang Diyos mo? Gayong pilit mo kami nilalapit sa Diyos mo at nilalayo sa mga kapwa. Kung ang role mo, sige, ilapit sa Diyos mo, na hindi ko maintindihan kung sino nga ba talaga ang Diyos na tinutukoy mo. Ako, ang role ko sa mundo, ilapit kita sa mga kapwa natin. Ganon ko kayo ilapit sa Diyos. Hindi ko sinasali sa number ang Diyos, ang pangalan ng Diyos. Dapat daw unahin ng Diyos. Dapat mahalin ng Diyos. Ang Diyos, puro kayo Diyos. Pagdating sa negative, ang mga kapwa tinutukoy. Kasi daw, ang bida ay ang Diyos nila. Perfecto daw. Kaya pag mayroong pagkakamali na nakita, dapat daw i-ignore. God is good all the time, sabi mo. Ano ang pagkakaiba ng all the time sa sometimes? All the time. Palagi. In real time, sabi mo, sa impyerno, ang kapwa mo ganyan, ganyan, ganyan. In real time. In real time. Nakapanakit ang Diyos mo. Sabi mo kasi sa impyerno, ang kapwang hindi sumusunod sa paniniwala mo, este Diyos mo. Namamarusa ang Diyos mo. Di po ba? Yun ang tinanggap mong pagkaintindi sa nabasa mong chismis. O sa mga nang uto sa'yo na ginagaya nila kung kanino sila nagpauto. Ang role ko sa mundo, ilapit kita sa mga kapwa. At hindi ko ginagamit ang pangalan ng Diyos para ako'y magmataas sa mga kapwa. Hindi ko ginagamit ang pangalan ng Diyos para kamuhian mga kapwa. Hindi ko ginagamit ang pangalan ng Diyos para kalimutan ang mabubuting gawa ng mga kapwa. Hindi ko ginagamit ang pangalan ng Diyos na tulad mo. Nang tulad mo. Iba pala yung na at saka nang. Inilalayo nyo. Anong tawag doon, pre? Ito. Hinihiwalay nyo. Ang Diyos sa mga kapwa. Akala nyo yung linalapit nyo? Hinihiwalay nyo. Pag positive, laging sa Diyos mo. Pag negative, sa kapwa. Magiging positive lang ang kapwang yan kung magpapauto sa akin ka mo. Nilalapit mo sa paniniwala mo ang kapwa mo, hindi sa Diyos. Kasi ginagamit mo ang simbahan mo. Ang Diyos mo para sa simbahan mo. Na kung intindihin natin maigi, dapat ang gamit ang simbahan, hindi ang Diyos.
Pangit na naman ng tono ka. Ito muna. Ito kasi nakasabit, ano na, lasang sunog na. Wala pang pambiling ano. Nung bagong cartridge ganito. Ito, binibuild. Tapos, yan, i-just lang natin. Kaya buti meron pa akong ganito. Binigay ni kuya ko. Tapos ito, nag-swap ako. Ang paglapit ng karamihan sa iyo, no, ng mga ang paglapit ng ibang kapwa natin, paano ba yan? Sa iyo, sa Diyos nila, is paglalayo sa mga kapwa. Linalapit sa kanilang paniniwala. Hindi naman sa kapwa. Linalapit sa kanilang simbahan. Hindi naman sa mga kapwa. Kung mali yung pagkaintindi ko po sa nasasaksiyan natin sa buong mundo, sana nga mali si ako sa iba kong naiintindihan. Please, mahalin po natin mga kapwa natin. Huwag nating ilayo sa Diyos ang mga kapwa. Huwag nating ilayo ang Diyos sa mga kapwa. Ang paglalapit sa Diyos sa mga kapwa is papunta sa pagmamahal sa mga kapwa. Ang mga kapwa may pagkakamali. Tulad natin. Ibig sabihin natin, ikaw at ako. Merong pagkakamali. Paano sila tanggapin? Kaya lagi ko po sinasabi, ang pagtanggap sa mga kapwa ay pagtanggap sa sarili. Ang pagtanggap sa sarili ay pagtanggap sa mga kapwa. Nagkakamali din. So, paano ang sinasabi mong pagmamahal sa kapwa sa kabila ng kanilang pagkakamali? Mahal mo pa ba siya? Kung hindi nasunod ang kagustuhan mo na gawin ng kapwa mo, nasaan ang pagmamahal gayong ang tinanggap mong pagkaintindi sa binabasa mong chismis ay sa impyerno sila. Nagmamataas ka sa mga kapwa gamit ang tinatawag mong pangalan ng Diyos. Dinajudge mo sila. At ang sinasabi mong katibayan ang binabasa mong chismis. Sino nga ba ang tinutukoy niyong Panginoon niyo? Gusto ba na ng Panginoon niyo na makipag-away ka gamit ang kanyang pangalan? Na magmataas ka gamit ang kanyang pangalan? Na dalhin mo sa impyerno, ikaw ang magjudge sa pagkaintindi mo. Inuulit ko po, ang tinatawag niyong word na impyerno, ang ibig sabihin po niyan ay paghihirap. Ang tinatawag niyong kasalanan, ang ibig sabihin po niyan, pagkakamali. Tama po kayo. Nagkamali ang buong mundo sa pagkaintindi nila dahil ang binabasa nila ay chismis. Ginawa niyong masama ang tinatawag niyong mabuti.
ginagawa nyo ng mga excuse para sabihin yung tama ang pananakit. Pinapalo mo ang anak mo, sermon ka na sermon sa anak mo. Kala mo kung sino ka sa anak mo. Kala mo alipin mo anak mo. Hindi mo tinuturing na kapwa ang anak mo. Ang dahilan mo, ano? Mahal mo kasi siya. Gusto ko kasi siyang matuto. Gusto ko siyang maging maayos. Sabi ng tarantadong script mo. Nung bata ka, gusto mo ba ginaganyan ka? Nasa totoong buhay po tayo. Wala po tayo sa pelikula. Pelikula na nagbabasa ng script ang mga artista. Pagka-artista, ang pangarap noon ng maraming tao. Ngayon tinutupad. Maging sa totoong buhay, feeling nila artista sila. Nagbabasa ng script. Hindi naman iniintindi ang script. Hirap makakita ng bullshit na mali. Ang kalaban po natin ang karunungan. Hindi mga kapwa natin tao. Lahat na nagkakamali at magkakamali ay biktima lang ng tarantadong karunungan. Minumura ko ang karunungan, hindi kayong mga kapwa ko tao. Ang dahil sa karunungan, nagiging mangmangang marami. Daming excuses para sabihin tama ang kanilang pagkakamali. Pangit ang tono ka. Ganda na ano ko. 200 plus lang yan, pre. Wallpaper. Yan ang halos ang bisyo ko. Pero ngayon mumura-mura na yung pwede. Kasi wala ka na pepe. Wala pa kita. Mama. Pati ako, wala pa ako kita. Gusto kasi nila makita daw para kumita. Ang pusit. Kailangan ko pag-aralan ng lengguwahe niyo po. Ang pagkaintindi po ninyo. Ako na pakiramdam. Wala akong isip. Pero kayo ang isip ko. At please, huwag mong sabihin sa akin na ikaw lang dapat ang tao sa mundo. Na kailangan ikaw lang ang intindihin. Tuwing ikay nahihirapan, huwag mong sabihin puppet ka. Huwag kang manisi. Pwede kang magsisi. Ang pagsisisi, ang tunay na pagsisisi, ay matuto sa pagkakamali. Ang pagkatuto ay papunta sa pagmamahal sa mga kapwa. Palagi pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa kapwa. Ang gusto ko pong maintindihan po ninyo. Ang pag-intindi sa kapwa ay mahal mo pa rin siya sa kabila ng kanyang pagkakamali. Ano man ang kanyang pagkakamali, mahal mo pa rin siya. Dahil hindi ang pagkakamali ang minamahal. Ngayon, kung ang mahal mo ay ang pagkakamali ng kapwa, normal lang nakamuhian mo kapwa mo. Kaya kapag kinamuhian mo ang kapwa mo, nang dahil sa kanyang pagkakamali, ang ibig sabihin, ang mahal mo ay ang pagkakamali. Ang pagkasuklam sa kapwa.
Please, mahalin po natin mga kapwa natin. Tayo ang gumamit sa karunungan. Huwag magpagamit sa karunungan. Blanco na. Ang bete. Tanong bete. Sa mga chismis, bago ako nakulong, nagsimula yun pagkatapos ko sa rehab. Bago ako nakulong, then maging doon sa kulungan, and then maging ngayon, na may gitna akong 3 years dito, sa labas. Pero nakakulang pa rin dito sa loob. Ang chismis na meron akong nasasagap na chismis na hindi ko maintindihan. As in masyado. Hindi ko masyadong maintindihan. Sasaktan pa ako, Lojon. Lojon? Patunayan niya. Magmahalan po tayo. Ang tunay na pagmamahal, walang kondisyon. Ano man ang ginawa ng kapwa, ano man ang kanyang pagkakaintindi, mahal mo pa rin siya. Yun ang tunay na pag-intindi sa kapwa. Intindihin mo ang kapwa. Paano ang kapwa? Paano ang sarili? Lahat tayo mayroong pagkakamaling nagawa. Lalo na ako. Nanggaling ako rehab. Galing pa ako kulungan. Hinahanap ko mental. Ang mundo palang mental. Pero mahal ko mga kapwa ko. Ano man pagkakamali. Mahal ko kapwa ko hanggang kamatayan. Ang pag-intindi sa kapwa, mahal mo siya sa kabila ng kanyang pagkakamali. Lahat tayo mayroong pagkakamaling nagawa. At meron bang hindi alam at naiintindihan. Lahat po tayo. Lagi ko pong kung karamihan sa pinag-uusapan ng pangalan ng Diyos, linalapit kayo sa kanilang tinatawag na Diyos daw nila. Ako, ang paglalapit ko sa inyo sa ating Diyos ay paglalapit ko sa inyo sa mga kapwa natin. Gusto kong maintindihan yung mga kapwa natin lalo. Mahalin pa rin sila. Ang tunay pag-intindi, mahal mo pa rin sila. Hindi naman yung kung anong ginagawa nila, dapat ganun din ang gawin mo. Hindi po ganun. May sarili kang ikaw si ikaw. And then, meron kang desisyon kung paano ka umiwas. Ako, kung hindi sa isip po ninyo, marahil nagbabarkada pa ako, nagbibisyo pa ako. Pero karamihan sa inyo, kaya niya. Ako, di ko kaya ang barkada. Kasi napupunta ako dun sa puro sarap at saya. Nakakalimot na sa ibang kapwa. Lalo na sa mga katugo. Matutong lumingon sa pinanggalingan. Sabi ng talino po ninyo. Ang mga kapwa na hindi tayo naiintindihan, tayo ang iintindi. Hindi ako maintindihan dati karamihan ng mga kapwa ko. Ngayon, ako ang iintindi. Sige po, next, yung na lang, Bible. There hath no temptation taken you that such as common to man, but God is faithful, who will not suffer to be tempted above that ye are able, that will with the temptation of some make to escape, that ye may be able to bear it. For to which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. For I know I believe it, and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against that day. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell into the house of the Lord forever.
Ang pagkaintindi ko po, sa follow me, doon ka rin po, please. Love you po. Sana po, love mo rin po kami.